Magmula sa kasaysayan, tara at kilalanin ang agimatan may tayo. Magmula sa kasaysayan, tara at siyasatin ang lihim ng karunungan. May ilan ng katanungan kung saan ba nagmula ang agimat ng Cavite na hindi mawawala sa kasaysayan. Iba't ibang may tangan, mga kilang pangalan sa larangan ng andingan. Magandang hapon mga kantingeros, ako nga po pala si DJ mula sa Kantingero ng Cavite at napapabilang din sa mga grupo ng mga sagrados at ipapakita at ipapakilala ko rin po sa inyo ang Maestro Miko ng Sagrados. So Miko, ano ba maaari nating ibahagi dyan? Si Miko ay tumutuklas din ng mga iba't ibang uri ng mga mutya o tinatawag na crystal stones. So nagpahapay ako doon sa video na kung saan ay pinakita namin isa-isa. So dito pinakita ko nga po kung sino-sino mga nangangalaga. So siya si Maestro Miko at mula dito sa Imus, Cavite. So una, ito nung hinawakan po kasi ito po. Ayan, ito po siya. So Miko, ito nga po pala yung baong walang mata na galing sa Mindanao. Ito ay kinasa ng isang apo ni Manero na taga Ilaga. Pangalan niya ay si Arnel. Ito yung baong kasa niya na walang mata. Yun. So ito ay galing pa ng Mindanao. Siya. Kung masusuri ninyo mula sa angkan ng apo ni Maestro Manero, no? Na kanya ikinasa. Kung masusuri nyo maigi, talagang sinuri nyo maigi kung paano nyo maigasa ito sa loob. So ito, pinakita na natin. At ito, Maestro Miko, ano pang ano? Ayan, ganun din yan. Kasa din niya yan. So ito, ikinasarit din ng apo ni Maestro Manero mula sa Mindanao na nung una ay pinahapyaw ko yung video na yon na kung saan ay hindi namin masyado na i-discuss. So ito ay salasagan at bato na kung saan ay parang ano to yun nga tinatawag ko na parehas kami, no? Tagusang liwanag. Ito pa yung umiilaw po to sa ibabaw. Tapos kinapitan siya na kung saan yung pinakabato niya sa loob dito, yung pinakagilid niyan. Hindi ko masuri kung anong klaseng bato yung nandito sa loob. Tapos gumamela selis, no? Meron siyang gumamela selis. Tapos sinag-araw na lagyan niya ng bato omo sa gitna. So ito kung masusuri niyo maigi ka-maestro. Di po ba? Napaka-creative. Purong kalikasan siya. So kinasa to ng mga grupong Ilaga ng apo ni Maestro Manero. So dito, marami siyang iba't ibang mga uri ng mga crystallized na kung tawagin. Pero sabi ng mga iba, mutya. Pero sabi naman sa iba ay tinatawag nilang crystallistol o tinatawag na jasper. So iko-combine natin. Kung sa paliwanagan, total naman, ikaw naman ay, Maestro Miko, ikaw naman ay talagang tumutuklas din, di ba? Halos sinuri mo yung bawat mutya o bawat bato o crystallize. Sa palagay mo, kung talagang bubula siya sa suka, legit ba siya? O kung tinatawag na bumubula sa suka, ang tawag doon yung calcite, kung tawagin. Calcite. Yun, pwede mo pakita sa amin yung calcite na yun dito. Ito mga ganito. Yan. Ayan yung mga bumubula sa suka. Ito. Kasi iba't iba yung compose ng ano nila ng sa bato. Okay. Sa bato. So ito, pag nilapag mo siya sa suka, maaari siyang bumula. Bumubula. Ito pala. Anong tawag dito, Maestro Miko? Red-banded calcite. Red-banded calcite. Yan. So susuriin natin kasi pagbabasehan natin yung bumubula sa hindi bumubula, pero parehas na mutya. Walang bahid na kung ano man. Ang sinasabi lang natin dito kung ano ba yung pinaka-legit at ano ba yung pinaka
pinaka mas mainam na ilagay? Tubig ba, langis o suka? So dito, sabi nga ni Maestro Miko, maaari daw itong bumula sa tubig ay bumula sa suka kapag ito ay nilapag. So isa-isay mo na, Miko, kung paano. Pwede may tutok na kasi Oo nga eh. Ito naman yung isa, yung tinatawag nilang white calcite. White calcite. So ito yung tinatawag nilang white calcite. Paano nga sabing white calcite? Ito kasi, di ba, red banded. Oo. Ayang may ano, yung pattern niya may pula. Oo. Ayang purong puti lang, kaya white calcite. White calcite. So ito yung pagkakasuri ng white calcite. Pero tumatagos din to sa liwanag, no? Tagusan liwanag din siya. Suriin nyo rin maigi, baka meron kayo niyan. At sa atin kasi mutya, pero dito binigyan ng mga pangalan o totoong pangalan, no, na tinatawag na crystal stone o jasper stone. So dito, sige, ikaw umawak ng ano para ano. Tapos ito, isang uri din ng red banded. Isang uri rin to ng red banded calcite. Yan. Isang uri rin siya ng bato, pero kakaiba rin. So, iba't ibang uri, no? Tapos, ito naman yung tinatawag na yellow calcite. Ito ang yellow calcite. Bakit ito tinawag na yellow calcite? Dahil sa kulay niya. Sa kulay. Yun, sa kulay pala. Family pa rin siya ng calcite. Yun, no? Iba't ibang uri pala siya. At ang nasa pang-apat na tayo, no? Ito naman yung optical calcite na sinasabi. Optical calcite. Yan yung yellow optical. At saka ito yung white optical. Yellow optical calcite. Tama ba? At saka white optical. Kung susirin nyo, para siyang ano, no? Para siyang tawas. Tapos ito parang ano, yung ano, kamangyan. Kamangyan, no? Mo yung bato yan. Hindi po ito kamangyan o hindi po ito tawas. Ito po ay isang uri din ng mga bato na white calcite, no? White calcite sa yellow optical calcite. So kung susuriin nyo, hindi po to tawas at hindi rin po to kamangyan. So ito, bumubula rin to sa tubig, sa... Possible hindi na kasi ano na to, na-polish na siya eh. Na-polish na siya. Ibig sabihin talagang hinulma na siya, no? Hindi na siya, ano. Kinis na. Kumbaga tinipak to tapos talagang pinakinis na, no? Ganda na pagkakaano niya, no? Sa mainam to. Depende rin kung ano eh, hindi ko lang masyadong makabisa kung para saan siya. Kaso sa pag-aaral ng Western, may mga chakra siyang ano, pinaparoonan kung para saan. Kumbaga siya rin yung formula, no? Nagiging formula lang siya para mapagana ang lahat ng ano. Lalo na sa mga kalikasan. So yun. Ito naman yung tinatawag na Caribbean calcite. Caribbean calcite. Ito mga kaantingero, baka may mga kasuri rin ng mga bato. Ano nyo rin, suriin nyo rin. Kasi si Miko, kung hindi nyo naitatanong, siya po ang mahilig sumuri sa mga ganito. Kaya kung sa mga uri na tinatawag natin mga mutya, may mga kanya-kanyang pangalan po yan. Hindi po porket mutya na siya, mutya lang. Meron siyang tinatawag na kapangalanan kung tawagin sa mga scientifico, no, na tumuklas kung ano ba ang uri ito. Kasi karamihan dito sa mga iba ay nadidikitan ng mga magnetic, gold, silver, iba-iba yan eh. Mga mineral, no? Yun. Tapos dito naman tayo sa mga jasper. Itong pinakauna, ito yung tinatawag na leopard jasper. Kaya siya tinawag kasi dun sa pattern ng kulay niya. Parang leopard yung... Leopard jasper. Ito ay isang uri ng leopard jasper. Ayan. Iba din yung ano niya, iba din yung pagkakano niya. Pero isa rin itong tinatawag na mutya. Tama ba, Maestro Miko? Mutya kasi kakaiba yung kakaiba yung itsura. Tapos may mapapansin mo na yan. Ito ba'y bumubula rin sa suka? Ayan, hindi ko lang din alam kung bumubula siya. Kaso possible.
Kasi sa possible, form ng bato niya. sa form ng bato na posible rin na pwedeng bumula. Pero pag sinuri natin na hindi legit na bato, legit na stone, legit na jasper, pagbabasihan ba natin to sa paglubog sa suka na bumubula o paglubog sa langis, paglubog sa tubig? Pag ganito kasi sa mga crystal or gemstone, hindi basihan yung paglubog kung may bisa o wala. Oo. Kasi ang paglilinis nito sa insenso, binibilad sa buwan para ma-recharge at saka binibilad din sa araw. Kaso hindi nga lang kadagalan yung mga hanggang 6 to 7 yung pasikat pa lang ng araw. Yung tipong nagliliwanag pa lang, no? Mas doon sila lumalakas, no? So, ito kasi hindi basihan kung bumubula siya sa suka, sasabihin natin na talaga fake original. Kaso lahat yan, original naman, may mga gamit talaga siya. Talagang may mga bato lang talaga na pwede sa suka na bumubula. Kasi yun talaga umaandar, no? May kasi papansin natin yun. May ibang mineral na kasama doon kaya bumubula sa suka. Yung pag-andar, may napapansin ka ron. Kasi pag nakita natin mga mutya, tulad ng mutya ng kalamansi, pag nilapag natin sa suka, umaandar, may paliwanagang karot. Yun, hindi ko lang naniniwala naman ako kasi hindi pa ako nakakita ako, kaso hindi ko lang alam kung paano yung formula ng bakit umaandar sila. Okay, Siguro dahil sa bula sa ilalim na tumutulak pataas, kaya umaandar yan, paunti-unti. Yun dito sa ilalim, no? Maaaring hindi natin nakikita, pero meron siya mga... Kakabula niya, umaandar. Okay. Ito yung leopard, no? Jasper. Leopard jasper. At ito naman yung Dalmatian jasper. Yun. Ito pala yung tinatawag na Dalmatian jasper. Para siyang tawag dito. Parang sa Dalmatian. Sa Dalmatian yung niya. Ayan, Meron silang scientific name, kaso hindi ko lang alam kung anong scientific name nila. Kaso pinangalan talaga yung bato kung ano yung nakikita nila dun. Kumbaga kung ano yung nakikita nila sa halimbawa sa mga pangalan ng mga hayop, kasi may mga zebra, leopard, ganyan, mga tigre. Inihango nila dun sa balat para may palatandaan sila kung anong bato kagad dun. Dito ito, mainam. Saan kaya mainam to? Lahat ng jasper pang root chakra yan Pang root chakra. Kaso, depende rin kasi hindi naman ako talaga ganun ka-expert about sa mga Pero sa dyan tumutuklas ka rin, no? Tinutuklas pa Halos rin natin. kinakabisado niya rin Kasi sa yung dinami-dami ng bato, malilito-lito na tayo. Yun. Ito yung tinatawag na zebra. Zebra jasper. Yun, zebra jasper. Yan. Isa rin itong uri ng mutya. Pero sa tingin ko, hindi ito bubula sa suka. At maaari rin itong pwede rin punas-punasan ng langis, no? Kasi mas kumikinang sila Saka nagkakaroon ng aura. Ayan naman, kaya may putit itim. Ito yung nagsisimbolo sa yin-yang. Yin-yang. Init at lamig. Okay. O di kaya masculine o feminine. Yun yung aral ng ibang western. Kaya siguro Kaya may putit itim dito sa mga bato. Yun. Yung zebra jasper. Yung paliwanagan mo dyan na pwede natin makita. Ito naman yung calligraphy jasper. Calligraphy. Calligraphy jasper. Saan kaya nakukuha tong stone na to? May siya, yung pattern niya sa harap. Yung pattern niya, Parang calligraphy na sulat. Tsaka ito parang nasa sa bundok to ng alam mo yung kinaakit ng mga mountaineers. Yan. No? Parang dyan natin. Parang yung pinakatuktok nila na di ba? Siguro ito nga yun, no? Kasi kulay brown siya, no? Yung mga kinakit ng mga mountaineers na makikita mo sa mga Everest. Ito yun, palagay ko kasi parehas yung bato nila. Pero ang ganda, no? Ito pag nahawakan to ng mga kaantingero at nasuri nila maigi, sasabihin na kagad to kunat at kabal kasi talagang matibay siya, no? Kahit tuktukin O kahit tuktok mo, kahit paluin mo, matibay siya kasi matibay siya ng bakal. No? Hindi naman siya madaling mawasak, pero pagka pinalo mo siya maigi, iba yung tunog niya. Iba siya sa normal na mga bato. Ito naman yung tinatawag na Mookite jasper. Mookite jasper. Ganda ng no? Pattern niya. Pattern niya, no? Tingnan nyo, mga kantingero. Iba yung pattern niya sa dito, yung kulay puti. Tapos nahati siya rito sa pinaka makinis na bahagi.
nakakala mo ay kahoy na nilagari o niliha. Tapos, tingnan nyo yung pinakatuktok niya rito. Iba yung pinakabato niya. Ayan, kung susuriin nyo maigi. Palagay ko rito, sa sobrang pagsusuri nila sa mga bato, kumukuha sila ng mga pera-peraso. No, para pinag-aaralan din nila. Kasi mas mainam yung sinusuri natin bawat bato, yung tinatawag na jasper. Karamihan kasi dito, mga ginagawa nila mga pang ano sa alahas. Di ba? Ano bang tawag doon? Meron silang ganun eh. Yung mga pendant o yung parang ganun. Yung iba beads. Karamihan ito yung mga ginagawa sa mga Korean, no. Tapos ito naman yung tinatawag na ocean jasper. Ocean deep. Ito ocean jasper, no. Ayan, no. Ganda rin ang kulay niya, oh. Iba't ibang uri ng mutya. Iba't ibang uri din ng bato na pinanggalingan, pero kakaiba. Sa kaso sa suri nito, palagay ko, talagang may halaga. Hindi siya ordinaryong bato lang. May mga pinanggalingan tong mga lugar. Hindi lang. Ayan, kadalasan sa Ilocos marami. Sa Ilocos marami nito. Saka malalaking bato talaga. O, tsaka iba yun. Para siya marmol, no? Ayun, no? Siguro pagka kininis lang to, maganda na to, eh. No? Maganda, eh. Kulay ano siya? Green. Green-blue. Ito naman yung red jasper. Itong dalawa yan. Yun, red jasper. Magkaparehas pero ibang kulay. Red jasper. Ayan. Ayan, ito rin yung isa. Halos ano, no? Baka may mga nakikita rin kayong mga ganito, mga kantingero. Isa rin tong uri na mutya, kaso siyempre, mas mainam din yung kilatisin nyo rin maigi. Madalas siya, mahal yan dito sa Pilipinas, mabilis makita yan. Alam nyo, mas mainam din itong pinampapalaman sa bao. Dahil yung pinakatibay niya, yung pinakaano niya. Yan. Kasi hindi siya malayo sa yung kahoy na naging bato, no? Hindi siya malayong ganun eh. Pero iba rin to. Ayan. Tapos ito naman yung Kambaba jasper. Kambaba. Jasper. Kambaba jasper. Isang uri din to. Suriin nyo rin kung maigi mga kantingero. Isang koleksyon na kung saan ay kakaiba lahat. Marami. Tapos dito naman tayo sa part ng agate. Yun, nasa part na tayo ng agate na kung saan ay papakita din. Ito naman yung sinasabi nilang Sakura agate. Sakura agate. Ito nakapolish na. Bakit tinawag na Sakura agate? Hindi ko lang alam kung hinangon nila dun sa pangalan ng Sakura na dahon ba yun sa Japan. Okay. Kaso may pagkakahawig yung yung bato niya. Tingnan nyo mga kantingero. Kapag ka naayos na siya at napalis siya maigi, makikita mo na yung ganda. Ito po, Sakura. Ayan, tinatawag na Sakura. Ayan, o. Kakaiba, di po ba? Ayan, o. Sakura agate. Isang uri din to ng bato na tinatawag nilang mutya. Ito naman yung yellow agate. Yellow agate. Yun, may mga crystallized din siyang maano sa gilid. Pero ang ganda ng pagkakaano nyo. Ayan. Sakura agate. Tawag naman agate. ng iba, crazy lace agate. Ito dito. Yung iba yellow agate. Crazy lace agate, yellow agate. Pero, yung tawag ng mga iba. ayan, no? Iba din, no? Iba din yung pagkakaano siya. Tapos ito naman yung green agate. Kung tawagin ay moss agate. Green agate o moss agate. Yan yung tawag ng Yun, no? Ganda din. Siguro kapag inilawan to, may may tagusan din. Iba din yung niya. Ayun, no? Para sa pinagputulan na sabon. Ganito yun, no? Makinis. Ayun. Tapos ito parehas na lang yun.
Dito naman tayo sa obsidian. Hindi, ito muna. Napansin ko to eh. Obsidian yan. Obsidian. Tingnan ko lang to ha. Napakita na ba natin to? Ayan yung snowflakes obsidian. Snowflakes? Oo, obsidian. Yan o. Yung isa, ito. Halos parehas, no? Ito naman ang tawag dyan, black obsidian lang. Black obsidian. At ito yung mahogany obsidian. Iba-ibang obsidian, iba-iba rin yung... Iba-iba yung ano niya, mahogany dahil hinango to sa kulay, no? Oo, no. Para siyang varnish. Parang mahogany yung ano niya. Parang binarnish. Ito naman yung black. Hindi pa to hindi pa to napapalis pero ang ganda na, no? Paano pa kaya kapag napalis na yan? Talagang maganda na yung pang collection talaga. Tapos, ito naman yung tatlong klase ng chlorite. Tatlong klase ng chlorite. Chlorite. Chlorite nga. Chlorite. Ayan yung yellow chlorite. Ayun. Pero ba ito? Ang bigat to. Oh, ba't yan? Yellow chlorite. Yun, no? Tapos ito rin yung green chlorite. Ayun, ito yung pinaka-green chlorite. Tapos meron ding purple chlorite. Purple chlorite. Maliwanag din siya, para siyang grapes, no? Para siya pinaghalong grapes ng kulay niya. Grapes niya. Tapos ito yung dalawang klase ng citrine. Ito yung dalawang klase ng citrine. Oh, lemon citrine at saka yung yellow citrine. Yellow citrine at saka lemon, ayun saka lemon. Ayan, no? Na akala mo ordinaryo na bato lang pero may halaga rin po to. Isa rin tong uri sa mutya, no? Ayan naman ang sa kung gusto mong maging sa business o pera, yan yung pwede itong ilapag, no? Yan yung citrine na yan. Ito pinaka-citrine na to. dinadala nila sa trabaho. Sa mga negosyo, pwede pala to, no? Ito yung tinatawag na pampagaang, no? Pampagaang sa pera, no? Yan. Para hindi siya medyo kabigatan. Tapos, ito naman yung dalawang tourmaline. Pink at saka black tourmaline. Tourmaline. Pink at saka black na tinatawag na tourmaline. Suriin nyo rin mga kantingero, baka may mapansin kayong mga ganito sa mga lugar nyo na kuweba. Sa kuweba pwede rin, no? Ayan, no? Ayan, no? Kakaiba, di ba? Yung may mga tawag na pala, hindi lang siya tinatawag na mutya. Kailangan meron din pala talaga siyang pangalan para ang tao hindi malito. O, yung iba kasi pagka mutya, ano nga klaseng mutya? Ano nga pangalan yan? Oo, mutya, di ba? May mahirap yung mutya lang. Ano nga klaseng mutya? Yung sa pilosopiyang sagot. Di ba? Tapos, ito naman yung tatlong bato na tinatawag na adventuring. Adventuring. Yun, no? Para sa mga no? Sa mga bundok talaga, tinipak to, no? Kakaiba, mabigat siya, tapos talagang pag pinalis mo na, talagang masusuri mo talaga kung anong klaseng bato siya. Ayun yung green, red at saka yellow. Adventuring. Adventuring. Ayan, no? Sa mga tumutuklas na mga bato, maaaring ito nga pinagtipakan nila. Pero maaari din may mga pinagmulan din to kung saan talaga to. Hindi lang natin masuri kung saan. Pero sa palagay ko malalayong lugar bago nila matuntun to. Promise, ibang klase. Tapos ito naman yung dalawang sinasabing rutilated stone. Rutilated. Rutilated. Black at saka green. Yun, rutilated. So kakaiba siya, no? Pero parehas. Ayan. Ang gandang klase. Iba-iba. May posibilidad din pwede itong ipalaman sa mga bao. Oo, pwede naman yun. Pwede, no? Kasi iba't iba yung niya yung katangian niya. Katangian niya. Palagi ko may taglay din to, no? Meron diyang for grounded, for money, for business, para din sa pag-ibig, meron yan. Meron din, no? Para rin siyang talaga, no? Kumpleto nga siya yung sa... Kumpleto siya. Kaya kailangan talaga na siya, no? Saka automatic. Saka dapat dito sa mga stone, lagi natin kini-cleanse. Kahit yung mga palo santo, di kaya ko palang pang-cleanse natin
Paano gagawin na yun? incense. Ano, papausukan mo lang siya. Kasi itong mga maliliit, mas mabilis itong maano ng negative energy. So kung nakakahigop siya, no? Yung nakakahigop. Kaya yung kailangan natin siyang linisin araw-araw. Di kaya pausok lang tayo ng mga incense na palo santo, di kaya kupal. Kaso wag lang yung yung white sage o di kaya insenso kamang yan kasi mawawala yung mga espiritong nagagabay, di kaya mga elemento. Kailangan yung mga usok lang na pa pwedeng Dapat yung negative lang yung tatanggalin natin, wag yung yung mga positive din. So yun, nasa tayo, nasa yan. Ito naman ang tawag, sandstone Sandstone. crystal. Sandstone crystal. Napaka niya, mga kantingero. May mga crystallized siyang makikita mo. Siguro pag napahiram pa lalo ng langis to, mas kumikinang lalo pa siguro kung napalis to, no? Sa kanila yung yan, yung pinaka-crystallized na kitang-kita. Ayun, di ba? Ganda. Talagang pag nilapag mo talagang nakakahalina. Itong white. Ito naman yung tinatawag na howlite. Howlite. Ayun. Yun, Yan yung iba ginagamit sa yung parang ng pare, yung patungan ng nila kalis. Yung sa simbahan. Ayan yung howlite na yan. Howlite pala tawag dito. Hindi siya ordinaryong marble pala, no? Na tinatawag na Ito pala yun, granite. Granite. May mga granite pa yan. Ang tawag talaga dyan, quartz. Kaso ang niya, may pangalan siya, howlite. Howlite. Yung mga nakapatong sa mga pare na pinaglalapagan tuwing misa, no? Pansinin mo, ganyan yung pattern ng mga kulay. Napansin ko nga sa harap. Sa mga simbahan. Tapos, ito naman yung tinatawag na lipidolite. Lipido. Lipidolite. Lipido. Parang ubi rin yung niya, no? Lipido. Para siyang anong tawag yung kamote yung niya. Di ba? Kamoteng ube. Parang kang gagawa ng ube, Ganda ng ganda, pinagpilasan ng parang biniyak mo yung ubing ganun, yun na yun. Di ba? Pero may tawag dito. Ang tawag dito? Lipidolite. Yan, antingero. Suriin nyo rin, baka may mapansin kayong ganito, at least alam nyo na kung ano tawag dito. Tapos ito naman yung sinasabing hematite o batong bakal. Hematite o tinatawag na batong bakal. Ang bigat to. Kahit ganyan lang yung bigat. Ang bigat siya. Kasi moron iron yan okay. Bato siya na naging bato, no? Ay, bato siya na naging bakal. Ayun yung tawag sa atin ng sa sa tinatawag ng mga kantingero. Tawag naman sa iba yan, hematite. Hematite. Ang bigat. Suriin nyo rin. Baka mayroong disenyo, karamihan to sa mga more on kalikasan nga. Ayun. Bigat. Mas mabigat to kaysa sa mga nahawakan ko rito. Maliit lang siya. Ibang bigat niya. Yun. Tapos ito naman yung tinatawag na rose quartz. Rose quartz. Para sa pag-ibig. Yun, rose quartz na para sa pag-ibig. So paano gagawin pag sa pag-ibig? Pwede mo siyang dalhin kasi ang pag-aalaga ng isang quartz, pwede mo siyang dalhin araw-araw tapos papatungkulan mo kung para saan siya. Pwede mong dasalan kung para saan patungkulan mo. Kumbaga bubulungan mo din siya, no? Kumbaga kakausapin mo rin, no? Ang tawag naman sa ibang bansa, sa aral ng Western, mo siya. Re-reprogram. Okay. Reprogram ang tawag. Kaso araw-araw, cleansing nga lang kasi ito, ng mga maliliit, mabilis siyang kapitan ng negative, lalo na pag iba't ibang taong nakakasama natin. Biruin mo sa parang sa dami kong hinawakan, iba yung iba sa kamay, no? Iba-iba lahat, di ba? Oo, iba-iba, mapapansin mo talaga yung niya, iba-iba nga. Totoo naman. Minsan nagmo-moist to, no? Hindi naman. Nagmo-moist lang. Oo, nagmo-moist. Papansin ko pag hinahawakan ko, parang basa-basa, Ito naman yung sinasabing, Diba? Oo. Unakite. Unakite. Yun, Hindi lang kakaibang mga mutya yung makikita natin dito, hindi lang bunga, di ba? Hindi lang yung tinatawag na umaalog o yung eto, talagang marami nito, pero kung makikita nyo rin to, isa rin to sa mga uri ng mga mamahaling bato o tinatawag natin mutya sa mga kaantingero natin o tinatawag natin mga kaagimat. Ito, kapag ito'y naghahanap din sila ng mga pwedeng maipalaman sa bao
na iba, kakaiba. Kasi iba yung bigat nito, iba rin pag hinawakan nyo, tipong iba yun. Iba yung Hindi siya ano, natural na bato na ano. Iba siya. Ito naman yung sinasabing ano, Dragon Bloodstone. Dragon Bloodstone. Yun. Dragon Bloodstone. Yan. Diba? At Ito yung sinasabing amethyst. amethyst. Yan, Amethyst. ube rin siya. Bakit? Oo nga, ube nga, no? Yun, ube na may mga para siyang nalamog, no? Nalamog na kulay. Napapailaw mo to minsan, no? Oo. Minsan pinapailaw mo to, no? Kasi minsan sinusuri Tagusan dapat yung natin ano. maigi. Tagusan din to, no? Ayun. Yun. Oo nga, no? Oo. Mga tagus sila. May parte na nagliliwanag to yan. Yun. Kasi ganito yung mga sinusuri ko nung una kapag ka nakakatuklas ako na sinusuri ko, pinaplastatan ko maigi. Yun. Ito naman yung tinatawag Iba, na ang lagkit to. ito yung tinatawag na carnelian. Carnelian? Carnelian stone. Carnelian stone. Yun. Tagusan din to. Ano, kasi yung liwanag niya, mapapansin mo iba. Carnelian stone. Diba? Tapos ito naman yung tinatawag na green serpentine. green serpentine. Serpentine. Yun, oh. Yun. Okay, diba? Green serpentine. Pero ang bigat din. Kakaiba din yung bigat nito. Tapos yung ano, yung parang pinagtipakan niya mismo. No? Ito, same lang din silang serpentine. Ito isa. Hindi ko alam kung lemons. Basta green din nata yan. Para siyang ano, kakulay ng Kojic. Yan, di ba? Tapos, ito naman yung King High Jade. Ay, ano? Yan Strawberry. Strawberry. Oh, green strawberry quartz. Green strawberry quartz. Ayun, oh. Green strawberry quartz. Yan. Tapos, ito naman yung Tiger Eye. Yung Tiger Eye. Yun yung pinakita na rin natin to, pero pahapyaw lang yun eh. Ito, Tiger Eye. Pero kakaiba, no? Oh, Kakaiba yung ano niya, kulay. Para siya may mga gold. Tapos, ito yung aquamarine. Aquamarine. Crystal. Aquamarine crystals. Minsan sinusubok mo rin sa suka to, Maestro Miro. Ito kasi, hindi ko binababad sa suka. Parang nonsense naman kung ibababad mo sa suka. Eh. Oo. Basta sa akin, inaalagaan ko silang maigi. At saka yung kung paano ko sila alagaan, inaano ko lang sa tubig. Hindi kaya sa patak ng ulan, hindi kaya sa mga batis. Katulad sa banahaw, yung mga holes. Kailangan doon, hindi sa pader mismo. Dapat doon sa mismo lupa, no? Yung lupa at tubig na pinagagano. Pwede kang kumuha doon ng tubig tapos ibabad mo sila. Parang yun yung pinakapakanan. Yun, oh. Tsaka malinisan din, no? Malinisan. Ito naman yung tinatawag na shungite. Shungite. Na hinango mismo sa China. Ito nga sa Korea, no? Shungite. Ayun. Mas maganda nga yung ano eh, no? Yung pinagabaan ng mga China, yung tawag doon. Wow, wall of ano? Yung Great Wall. Great Wall, di ba? Meron yung mga tipak-tipak na bato, no? Siguro mas mainam din yun, no? Kasi magandang batong pinang ano doon, talagang sinulsi yung maigi. Ito naman yung kunzite. Kunzite. Ito naman yung kunzite, mga kaantingero. Dito pinapakita at saka pinapaliwanag din namin yung mga kung ano yung mga pangalan ng mga mutyang bato. Para kung sakaling makakita sila, makahanap, alam na nila kung makatuklas din kayo ng mga ganito, at least alam nyo na. Tsaka mas maigi na rin yung sinusuri natin maigi.
Kasi dito kasi, kahit sabihin mong legit na ano, legit siya mutya, depende naman yung sa mutya kung bubula sa tubig, ay sa suka o pwede sa tubig. Yung iba naman na mga mutya na ganito, ay pwede rin ibabad sa mga langis, na lalo na sa mga Biyernes Santo, may pinagawa ng langis. Binababad po nila doon. Tapos yun yung mga pinangaano nila sa katawan. Yung anong tawag doon, di ba? Oo, pinampapahid. Yes po. Dahil para yung mga orasyon nila sa mga katawan ay gumana. Tapos,